Ngayon pong umaga, the title of our message is Having a Hearing Heart. A hearing heart. Isang pusong nakikinig. Alam niyo po, madali kasing makinig eh. Yung sound, madali nating marinig yan. Pero yung mensahe na dala-dala nung tinig na yon, limbawa yung sound, parang mga anak lang natin, di ba? Sino pinagsasabihan mo yun ano? Opo, naririnig. Ibig sabihin, narinig nila yung sound. Narinig nila yung boses mo. Pero mamaya-maya, nakikita mo hindi kumikilos. Ba't hindi ka pa kumikilos? Ano ba yun? Sasabihin sa'yo, ano ba yung sinasabi nyo? So they hear the sound, they hear yung voice, but they do not get the message. Hindi nila nakukuha kung anong gustong sabihin, yung mensahe. At marami po ngayon, kahit na sabihin na natin na nakikinig ka sa online, minsan nga kahit nandito po tayo sa sanctuary, if we don't have a hearing heart, yung isang puso na kung saan hindi lang marinig yung tinig, kundi pagkatapos niyang marinig yung tinig, yung salita ng Diyos na pinapangaral, yung bang inaalam niya, Holy Spirit, ano ba yung pinakamensahe na gusto mong sabihin sa akin? So ngayong umaga, yung po yung, we have a heart of flesh. Sabihin na natin, di ba, from yung old nature natin, yung lumang pagkatao natin na ang puso natin ay matigas, bato, sabi nga po, pinalitan na ng puso na flesh, yung bang laman. Ibig sabihin, yung bang meron na tayong kakayanan ngayon na makinig sa kung ano sinasabi ng Panginoon. But yung pala, hindi pa rin assurance na matagal ka ng Kristiyano, matagal ka ng nakikinig ng salita ng Diyos, pero nandun po na may pagkakataon pa rin na hindi po natin mauunawaan pa rin ang mensahe. Marami nakakapakinig ng mensahe, pero hindi nakukuha yung mensahe kung ano ang gustong sabihin ng Panginoon. So, basahin po natin sa Romans chapter 10, verse 17. Romans chapter 10, verse 17. So then, faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. So faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. So ang pananampalataya po ay dumarating sa panahon na tayo po ay nakikinig po ng matama, nakikinig na tayo po ay 100% focus sa kung anong pinakikinggan natin at inaalam natin yung mensahe. Sabi po, na nagmumula sa salita ng Diyos. So, wala pong ibang mensahe ang Panginoon ngayong pong umaga. Gusto ipaalala sa atin that we are in the last days. Kaya sabi nga nung pastor, totoo, no? Ang dami nang nangyayari, nagaganap sa atin. So, nandun na, talagang ibig sabihin, we are in the last days. Sabi ko, opo, talagang yun na rin po ang, nandun na tayo sa kalagayan ganun. Na katulad ng sinasabi sa 2 Timothy chapter 3, verse 1 hanggang 5, di ba? Na ang tao, mas pipiliin pa nila yung magbibigay ng mga bagay ng pleasure sa kanila, yung makapagpapasaya. Pero pagdating na sa mga spiritual na bagay, ay medyo manlalamig na tayo doon at hindi na natin bibigyan ng importansya. No? Yung mga bagay na yon. At yung mga bagay na patungkol sa mga mabubuting bagay na gusto maranasan ng Panginoon sa atin. So, medyo nalilihis at minsan kailangan po nating paalalahanan, no? Paalalahanan mula sa salita ng Panginoon. So, yung pong he who has ears to hear, let him hear, di ba? Narinig po natin yan. Sinabi po ng Panginoong Hesus, even sa mga disciples at sa mga pagkakataon na po pinaalalahanan niya yung kanyang mga lingkod. Sabi po, he who has ears to hear, let him hear. At sinabi po ito 16 to 17 times in the Bible, na sino man po ang may pandinig ay makinig. At sabi po, yung bang pakinggan po natin kung ano yung gustong sabihin ng Panginoon. But some of us can hear the sound, sabi ko nga, can hear the voice, but not the message. Sa Acts chapter 9, verse 7, nung pong road to Damascus, yung pong yung proseso po ng kay Pablo, na kung saan siya po ay makakilala at naglalakad po siya doon, di ba, doon siya tinagpo ng Panginoon eh.
No, doon siya hinanap at doon sila nagkaroon ng encounter, nagkaroon siya ng encounter sa Panginoon. 'Di ba may ilaw na liwanag na bumagsak sa kanya at nandun po na yung kanyang mata ay pansamantalang nabulag, 'di ba? At may pagkakataon po sa Acts chapter 9 verse 7. Sabi po, and the men who journeyed with him stood speechless. So habang naglalakad si Saul, ay meron po siyang kasama. Sabi po, and the men who journeyed with him stood speechless, hearing a voice but seeing no one. So, narinig po niya yung boses, pero wala pong nakikita. And doon sa Acts chapter 22 verse 9. So, sinasabi ko lamang po ito para i-ano po yung mensahe na maari po tayong makapakinig ng boses, ng salita, pero hindi po natin makuha yung mensahe na gustong ipahatid ng Panginoon. Sabi po, and those who were with me indeed saw the light and were afraid. Sabi po ni Saul. But they did not hear the voice of him who spoke to me. Nagsalita kay Saul ang Diyos, pero hindi narinig ng iba. Pero audibly narinig ni Pablo. So, parang gusto ko lang pong i-ano sa atin na sa bawat isa sa atin, minsan nagtatanong tayo, bakit ganun? Ba't yung pananampalataya? Ba't ganun siya ka-mature? Ba't ganun siya magsalita? Para lapit-lapit niya sa Diyos? Para bang yung kanyang pananampalataya ay hindi mo matatawaran na kahit hirap na siya, nandun pa rin yung pagtitiwala niya na i-bless siya ni Lord, na merong gagawin sa kanya ang Panginoon. Kahit na ngayon, alam ko yung circumstance niya na nakapaligid sa kanya, hindi maganda. Pero bakit ganun siya? Because, sabihin natin, samantalang ako matagal na akong Kristiyano, siya parang bago pa lang. No, parang kailan lang na pero bakit ganun yung maturity? No, but mas mabilis, yung bang makikita mo, very evident yung pagbabago sa pagkatao, sa pamumuhay. Very evident. Why? Sapagkat katulad nga nito, maaring yung iba sa atin nakikinig at talagang kinukuha kung ano yung mensahe. Habang nag-aano si Bishop, si Pastor, sino man nakatayo dito, Holy Spirit, sabihin mo sa akin, mangusap ka, ano ba ibig mong sabihin doon? No, merong pong isang puso na nakikinig na gustong maunawaan, Lord, ano ba yung mensahe? At meron din naman na nakikinig lang, kaswa lang. No, nakikinig ka, alam mo yun, narinig, praise God, hallelujah, ang ganda ng word. Pero, hindi nagre-rema Hindi nangungusap. Parang walang bisa, parang gano'n. Narinig mo lang, pero hindi mo mapaniwalaan So, gusto ng Panginoon isang pusong nakikinig. And, hallelujah, the ability to hear from God comes from the condition of our heart. Magkakaroon lamang tayo ng isang puso na katulad ng sinasabi ko po na nakakapakinig, naririnig yung salita at nauunawaan yung mensahe at naisa sa buhay niya ito. Sabi po, ito po ay kakayanan na ibinibigay ng Diyos, pero ito po ay nagmumula sa isang puso, sa attitude ng puso, yung pag-uugali ng puso na basta ngayon pag-attend ko sa church, focus ako, walang mga yung bang hindrance, o hindi ko muna iisipin kung ano pa man yung gagawin ko mamaya o sa susunod na araw. Basta ngayong umaga, I will let God to speak into my heart at gusto ko maunawaan ko sa tulong ng Banal na Espiritu Santo at maisabuhay ko ito. Amen? So, ability to hear from God comes from the condition of our heart. So, minsan kailangan natin, hindi na tayo kailangan magpa-check up, tayo mga Kristiyano, sa doktor para alamin yung kondisyon ng puso ng bawat isa sa atin. Kamusta na po ang puso nyo ngayong umaga? No. Hindi na kailangan magpa-ECG. No? Spiritual ECG, alam po natin yung kalagayan natin. And if we are honest, at yung bang sasabihin mo, Lord, hindi maganda yung puso ko, walang problema po doon. Lord, parang parang medyo yung pananampalataya ko medyo sa ngayon inaamin ko po Lord na hindi po ganoon ako ka-establish, parang maunawaan ng Panginoon. And alam niyo po ang kagandahan nga doon sa ganung attitude is yung bang alam mo na may problema ka.
alam mo na meron kang kailangan, and the Lord is ready and able para po ayusin yung kung anumang kalagayan meron tayo. And one word from God can change our perspective. No, babaguhin niya yung ating pananaw, babaguhin niya yung ating pong kalagayan. Paniwalaan lang po natin yung napakinggan po nating salita at isabuhay po ng bawat isa sa atin. Amen? Hallelujah. Kaya hindi po tayo nawawalan kapag tayo dumadalo at nakikinig tayo ng salita, but we gain so much from the Lord kapag tayo po'y nakikinig ng salita ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Sa Matthew chapter 13, verse 14 hanggang 15, basahin nga po natin. Matthew chapter 13, verse 14 and 15. Sabi po, and in them the prophecy of Isaiah is fulfilled, which says, hearing you will hear and shall not understand, and seeing you will see and not perceive. Verse 15, for the hearts of these people have grown dull, their ears are hard of hearing, and their eyes they have closed, lest they should see with their eyes and hear with their ears, lest they should understand with their hearts and turn so that I should heal them. So, God wants to heal us. Although tayo pong lahat may kagalingan na tayong tangan. Pero sa kalagayan po na yon na patungkol po sa ating pong mga puso, nandun po na, sabi po, marami nakikinig lang pero meron pong yung bang kabigatan doon sa kanila pong puso sa pakikinig na hindi po nila maisagawa yung salita ng Panginoon. So, marami ngayon sa kasalukuyan, meron pong tinatawag na yung bang hardened heart. Yung pong puso na kung saan, dahil sa marami sigurong problema na dumarating at nararanasan, nandun po na tumitigas na rin at minsan ay nawawalan po ng yung bang gana, sabihin na natin, yung pananampalataya ay nangihina. And I myself, minsan tinatanong ko din po, hindi lamang po yung sarili ko, kundi yung nangyayari, na miski nga ang Panginoong Yesus doon sa Mark chapter 4, marami po nakapakinig ng salita, tinanggap ito, naunawaan, at meron pong talagang nakita po nag-produce ng bunga sa kanila. Pero meron po yung mga ibang puso na kung saan parehas din naman na napakinggan, pero wala pong nangyari sa kanila pong buhay. They do not produce fruit. And nandun po na nagkaroon na ng puso na matigas. No, na kung saan ano ba yung hardened heart? Pag pinag-ano natin, pwede ba nating i-identify o sabihin kung ano yung hardened heart? When we talk about a hardened heart, lagi pumapasok agad sa isip natin yung rebellious heart. Yung bang, pag matigas ang puso niya, ayaw sumunod sa Panginoon, matigas ang ulo. Ganun lang yun. No? Yun ang pagkakaalam natin. Ganun lang po ibig sabihin. One who hates or despises God, yung taong galit sa Diyos. Yung bitter sa nangyayari sa buhay niya at sinisisi niya sa Panginoon. Yan yung alam nating hardened heart. Pero, tingnan po natin sa Mark chapter 8 verse 17. Basahin po natin. So, kung yun ang pagkaunawa natin sa isang matigas na puso, hindi lamang po yun. But Jesus, being aware of it, said to them, akausap po niya ang mga alagad, sabi po, why do you reason because you have no bread? Do you not yet perceive nor understand? Is your heart still hardened? Alam niyo, mga alagad po ang kausap nito. At nung earthly ministry ng Panginoon, kasama sila. So nakikita nila how Jesus Christ performed miracles, yung pong mga may sakit ay pinagaling, yung pong bingi ay nakakita, yung bulag ay nakarinig. Ayun, yung mga tumawa nakarinig yun. Hindi naunawaan. Di ba nabaliktad? Hindi po. Yung pong mga, di ba nakita nila yung mga miracles na ginawa ng Panginoon. Pero dito po, being aware of it, sabi po, why do you reason because you have no bread?
Do you not perceive nor under? Hindi nyo pa ba nauunawaan? Ang tagal ko na kayong kasama. Bakit ganun pa rin ang puso nyo? Pusong bato. Parang ganun no? Para bang hindi nyo pa rin mapaniwalaan? At hallelujah. And sabi po sa Mark, chapter 16, verse 14, basahin po natin. Mark 16:14. Later, he appeared to the 11 as they sat on the table, and he rebuked their unbelief. So matagal-tagal na pong mga makakasama ng Panginoon. He rebuked their unbelief and hardness of heart, because they did not believe those who had seen him after he had risen. So hindi sila naniniwala na nabuhay ang Panginoong Jesucristo kahit na nga sinasabi ng mga tao, nakita namin ang Panginoon. Parang sa madaling salita, oy, nakita namin yung boss nyo, nabuhay. No? Yung mga alagad. Nakita namin, sabi ng Panginoon, bakit gano'n ang inyo? Hindi kayo makapaniwala. Sabi po, he rebuked their unbelief and hardness of heart, because they did not believe those who had seen after he had risen. So, mismo ang mga alagad na, no, ano na po yun? Mga sinasabi follower, no, mga disciple na ng Panginoon, mini-mentor niya na, dinidisciple po niya. So, somehow, ini-expect po natin, mga alagad na yan mature na yan. Pero mismo ang Panginoon ang nagre-rebuke sa kanila, bakit gano'n yung puso ninyo? Hindi pa ba sapat yung mga himala na nakita niyo yung ginawa ko, nakasama ko kayo? Na mismong sa sarili niyo mga mata, nakita niyo kung paano yung dinisplay yung kapangyarihan? Bakit hindi pa rin tayo naniniwala? So the same message and the same word na sinasabi ng Panginoon ngayon pong umaga, let us just, lang po ito, yung bang, yung magmumuni-muni, magbubulay-bulay tayo, let us contemplate, and parang balikan natin yung mga pangyayari sa buhay po natin, kahit saglit. No? Na, tanong ko po, marami na po bang himala na ginawa ang Diyos sa buhay po ng bawat isa? Amen. Hallelujah. So, ibig sabihin, marami na tayong karanasan. Marami na po tayong pagkakataon, nakita natin yung parang mga imposible. Pero sa Diyos, naging posible para sa bawat isa sa atin. May mga pagkakataon na talagang tila ba, wala na tayong patutunguhan, wala na tayong pag-asa, but God gave us hope and gave us light na kung saan lalakaran po natin. At ngayon po, alam ko po na kahit hindi man tayo masagana sa material na bagay, masasabi natin mayaman tayo sa pag-ibig ng Panginoon. Amen? Hallelujah! Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Kaya, but sabi nga katulad ng mga alagad, may mga pagkakataon sa buhay po natin, naiiba yung priority natin, naiiba po yung yung pinapahalagahan natin. That's why, dumarating ang pagkakataon na pag may mga pagsubok, madali na tayong mapanghinaan ng loob, na nahihirapan na tayong makapag-cope up. Kasi nandun po na yung puso natin, para bang, kumbaga sa radyo, hindi na naman nakatune in sa Panginoon. No? Why? Because nasa sidetrack tayo ng maraming bagay, maraming pangyayari sa atin. Alam niyo po, totoo pa rin po, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Totoo po ang salita ng Diyos. Hindi po hinihingi ng Panginoon na sa lahat ng pagkakataon, siya yung unahin natin. Hindi na nga yun kasi hindi naman natin kaya. It's all by the grace of God. But magbigay po tayo ng mga pagkakataon sa mga panahon na pwede po nating ipagkaloob sa Kanya. Even yun lamang po simple communing with Him. Yung intimacy po natin sa Panginoon. No, how much time yung ibinibigay natin sa mga ibang bagay para po unahin natin, para po sa pansarili natin, mapabuti yung buhay natin? Marami. Kung nagtatrabaho ka, 8 hours. Pag binigyan ka pa ng 4 na oras na overtime, may 12 hours ka na dun. Tapos sa ibang mga bagay pa, di ba? Yung tulog po, ilang oras? Di ba? Mahaba yun. Ang tanong, ilang oras mula sa Panginoon? Hindi po natin pinapaunawa lang natin. I am not condemning you kasi ako po din ay guilty minsan sa mga ganong bagay na kahit na nga sabihin mo nga na nasa church ka
if you are fully occupied with all the activities in the church, pero yung personal na relationship mo sa Panginoon, yung intimacy. You have to go to God, not just to ask blessing. Sabi po, to build a relationship, no, sa Kanya. Kaya nandun po na mahalaga na yung puso po natin ay lagi pong in tune sa Panginoon. And God has given us ample time dun sa lahat ng maraming bagay. Pero totoo na madali nang ipagpalit yung mga bagay ng patungkol sa Diyos sa mga bagay ng sanlibutan o mga bagay na pansarili. Ang tao, sabi ni Pastor, nung kausap ko, ang tao sobrang busy ngayon, ano? Talagang kailangan, kasi ang katwiran, kailangan nilang mag-provide sa family. Hallelujah. Pero pag-iisipin mo, mas hihigit pa ba yung pagnanasa mo na mag-provide ang Diyos sa pamilya mo kaysa sa iyo? Ibig sabihin, concern ka sa family mo, yes. Gusto ko mag-provide, kaya yung bang ganito talagang nagsusumikap ako, yung bang to the point na wala na akong time para sa mga spiritual na bagay kasi gusto ko mag-provide. Di ba kalooban naman ng Diyos yun? Yes, kalooban ng Diyos. Pero naniniwala ka ba na kahit hindi ka mag-struggle, God will set you up for a blessings na pwedeng maging pagpapala sa pamilya mo? Whew! And I can say that. Sabi ko nga, nabanggit ko, hindi ako mayaman, pero never na pinabayaan kami ng Diyos when it comes to blessing. Yan na naman si Pastor. Pag-ibig po ng Diyos at yung pagpapala niya, pag-uusapan, kasi napakaano sorry po for being emotional. Ang tawag niyo po sa akin ngayon, the emotional pastor. Kung si Alan Kay po ay emotional singer. Hindi po, kasi para bang nababago po yung priorities natin. Walang masama doon sa kagustuhan natin na mapaganda yung buhay natin. Pero alam naman din natin na narinig po natin yung salita, siguro lang, hindi lang natin naunawaan yung mensahe, na hindi lang natin, nakakalimutan lang natin yung pinakasustansya ng mensahe na, sabi po, hiwalay sa Diyos, wala tayong magagawa. So kahit na anong pagsisikap mo, kahit na anong, alam niyo po, kulang at kulang pa rin. At the end of the day, meron kahungkagan, may kakulangan, na sasabihin mo, parang hindi pa ito yung pinakaano eh. Pero alam niyo po, ang kulang lang doon, yung relationship natin sa Kanya. Na yung intimacy natin sa Panginoon. Kapag once na inuna natin siya, sabi ng Panginoon at hindi po babalik ang Kanyang salita sa Kanya na hindi po natatapos nito yung nasa sa buhay po natin, yung plano ng Diyos para sa atin. Kaya pag sinabi niyang hindi Kanya iiwanan, hindi pababayaan, pag sinabi niyang nandun na unahin mo lang siya, nandun po na hindi naman po hinihingi ng Panginoon yung buong panahon natin eh. At least we have time for Him na ipaalam man lang. Tayo pong lahat naging anak. Di ba yung mga magulang po natin, masarap sa pakiramdam o yung bang pagpapala sa kanila na kahit na minsan ay siguro hindi ngayon mga may sarili-sarili ng pamilya, hindi kayo magkakasama na sa bahay, pero from time to time, na halimbawa magkakaroon kayo ng pagkakataon na mag-usap, yung bang sasabihin mo sa magulang mo, Nay, Tay, alam nyo ba, yung apo nyo, ganito na. Ganito na po, meron kaming nabiling maliit lang na property, pero doon po sa Corinthians Garden, di ba? Parang ganun lang. Yung bang ina-update mo sila, baka guardhouse lang yun pag maliit na property sa Corinthians Garden. Yung bang ina-update mo sila, di ba masarap sa pakiramdam yung sa isang magulang na alam mo pa rin kung ano nangyayari sa anak mo. Amen? Na open pa rin siya kung
Kung ano man yung mga nagaganap, ano man yung update, yung bang masarap ikwento eh. Masarap ikwento sa mga magulang. Parang ba, di ba, ang Diyos Ama natin, nung wala naman siyang hinihintay na kapalit sa anumang mga pagpapalang pinagkakaloob niya. Alam niyo po, ang pinaka number one sa kanya, relationship. Relationship. Lalo na ngayon sa panahon pong ito, na narinig ko dati ang tatay ko kapag kahit nga sa church na ako nagpupunta. Ano ba? Hindi ka ba matitigil sa bahay? Lagi ka na lang nasa church Lagi na lang, pag hindi Bible study, mayroon kayong prayer. Ano ba yan? Baka lumagpas kayo sa langit. Yung usual na narinig natin ng mga born again, bagong na born again na mainit, no, na hindi po tanggap ng mga pamilya nung una. So, ganun po. Di ba, inahanap ng magulang ang anak at inaalam. Kaya lang, hindi malalaman ng mga magulang kung ang mga anak hindi mismo magsasabi sa kanilang magulang. Although sa atin po, bilang mga anak ng Diyos, alam ng Diyos kung ano nangyayari sa atin. Pero gustong-gusto niyang marinig sa iyo. Yung salitang Abba, Father, Daddy God, ito na nangyayari sa akin. Ito yung update. And I just want to thank you na ito yung accomplishment, ito yung sa kabilang banda, may mga problema, pero alam ko, sasamahan mo ko dito. Amen? So, yung mismong mga alagad, we can identify ourselves na katulad nila. So, sabihin na naman natin, tayo ay tao lamang. But human as we are, hindi po tayo mga simpleng nilalang lang. At hindi lang tayo mga natural man. We are spiritual being. At nandiyan na po sa puso po natin, nandiyan po sa espiritu natin, meron po tayong buhay na kaugnayan sa Diyos, sa Ama natin. Kaya let us cherish, nurture po natin, nourish po natin yung ating relationship sa Ama. So, ito po mga alagad, marami na po sa nakita. Ni-rebuke sila ng Panginoon, He-rebuke their hardness of heart because they did not believe. Hindi po, meron silang unbelief at parang sa kabila ng maraming himala na nakita nilang ginawa ng Panginoon. Kasi, ano po yung nagtulak? Ano po yung naging daan doon sa unbelief? Because they choose to believe what they saw, what they felt, or thought instead of the truth. But dumating yung unbelief, yung kawalan ng pananampalataya nila at naging matigas yung kanilang pong puso, na hindi na nila pinapaniwalaan yung pwedeng gawin ng Diyos. Parang nagdadalawang isip na sila sa magagawa ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, noon nga, ang dami kong ginawang himala Hindi nyo ba nakita yun? Tapos ngayon pa ba? Na naranasan nyo na? Nakita nyo na? Personally, kayo ang nakasaksi? Bakit ganyan at nagkakaroon kayo ng unbelief? Ang dahilan po nun, mas pinili ng mga alagad na paniwalaan kung ano yung kanilang nakikita, kung ano yung kanilang nararamdaman, o kung ano yung sinasabi ng kanilang isip, laban dun sa katotohanan na nanaman na nila mula sa Panginoon. Parang ngayon, simple lang po na sa healing, about healing. Di ba, lagi naman natin sinasabi, basta medyo nararamdaman, by the stripes of Jesus, I am, sinasabi, we confess. No? Sinasabi natin yan. Pero kapag medyo masakit na, pag medyo kumikirot, ano po yung minsan pumapasok sa o kaya pag sinabing, pinagaling na tayo, no? Pero minsan bumabalik yung mga sintomas. Di ba? Pag nakaramdam ka ng sakit, ano po yung naisip natin? Teka, hindi pa talaga pala ako magaling. Di ba? Hindi pa talaga ako magaling. Parang meron pa Parang half lang yung kagalingan na binigay sa ng Panginoon. Pero ano po yung sinasabi ng katotohanan? The truth, the Word of God. By the stripes of Jesus, we are healed. Hindi po pagagalangin, pinagaling na tayo. Kasi we don't need to beg God for the provisions ng mga blessings po natin sa pang-araw-araw pagkat sinabi niya, God will provide all our needs. So that is the truth. Pero ano ang mas pinipili nating minsan paniwalaan? Katulad ng mga alagad, pinaniniwalaan natin yung nakikita natin.
nakikita natin at nararamdaman natin pag kinapa natin yung bulsa natin, walang laman. Puro barya. That's the reality. Pero that's not the truth. O hindi yan yung pwedeng aasahan mo na magiging buhay mo sa nakapaloob sa kalooban ng Diyos. Hindi. Sapagkat kalooban ng Diyos, He has come to give us life and have it in abundance. Overflowing. No, till it overflows. At ang Diyos kapag nagpala, hindi lamang po yung sapat, hindi lamang po yung dun sa yung bibig ng baso na yung papantay lang na ganoon. Gusto niya nag-overflow. Para kanino po yung overflow? Para po sa iba. No? We are blessed to be a blessing. So, nakita na ng mga alagad. Kaya lang, they choose to believe what they saw, what they felt, and what they thought na mas totoo. So, in Mark chapter 8, verse 18, Jesus asked, basahin po natin. Mark 8:18. Having eyes, do you not see? And having ears, do you not hear? And do you not remember? So ngayong umaga, sinasabi ng Panginoon, do you not remember? Remember me kapag nag-iisa. Kapag nag-iisa ka, remember the Lord. Hindi, sinasabi lang dito ng Panginoon. Di ba nakita nyo na lahat? Ilang beses ko ba sa mo 16 to 17 times sinabi niya, lahat ng mga may pandinig, makinig. Tapos sabi niya, hindi nyo pa ba nakita din? Kasama ko kayo. At hindi nyo ba naaalala yung mga personal nyong karanasan na kasama nyo ako? Na halos minsan ay inaakala nyong malulunod na kayo doon sa pagsakay niyo sa bangka, kasama ko kayo, akala nyo natutulog lang ako sa likod. Minsan nagdadalawang isip kayo paano natin pakakainin yung multitudes. Tapos nakita nyo na ilang pirasong tinapay at ilang pirasong isda, ginamit yung baon pa nung bata para mapakain sila at sumobra pa, nag-multiply yung blessing. Do you not remember? Sabi ng Panginoon. So this morning, ano ba yung mga tinanggap nating biyaya sa Panginoon? Tapos ngayong umaga na meron kang kinakaharap o sa mga susunod na araw may kakaharapin kang problema, parang makakalimutan na naman natin, the same God na sumama sa atin dun sa nakaraan, yung nagbigay sa atin ng pagtatagumpay sa mga laban na meron tayo dati, is the same God who is with us today na magbibigay pa rin sa atin ng pagtatagumpay ngayon at hanggang sa mga susunod na araw ng buhay po natin. Amen? Hallelujah! Kaya, alalahanin na, minsan sabi nga, huwag na nating alalahanin yung nakaraan. Alam niyo po, siguro yung mga hindi mabubuting bagay, maaari na nating i-ano yun. At sabi nga, iba rin yung labanan ngayon, iba rin pagpapala. Yes, iba rin po. But sometimes we need to remember how God moves in our lives para i-deliver tayo sa anumang kinalalagyan natin ngayon. Para maunawaan natin, magkaroon tayo, ma-repress ulit sa puso natin. Teka, hallelujah, kung napagtagumpayan ko noon, mas mapagtatagumpayan ko ngayon. Dahil hindi pa rin ako iniiwanan ng Panginoon. That is the full assurance ng Panginoon sa bawat isa atin. He will never leave us nor forsake us. So, hallelujah. So we can rejoice. We can give thanks to the Lord. Kaya kahit na, minsan kailangan mo ring alalahanin yung mga dati mong ginagawa. No? Nung ikaw ba ay noon mga nangihina, ano ba ginagawa mo? Ako po, madali lang po ako noon. Sabi ko nga, parang mas madali lang nung bago kang born again. Ano? Parang napaka-light. Minsan mabibigat yung problema, pero yung paraan mo para ma-overcome ang lahat ng yon, mga simple lang pinapaano ng Panginoon. Eh. Ako po nung papasok lang sa kwarto, and since nandun po na kahit paano, nandun ka yung maano ka sa music, o yung bang naturuan ka, tapos marunong ka mag-gitara, ako papasok na lang ako doon sa loob ng kwarto. Magigitara na lang ako. And I will sing songs of worship na kung saan magbibigay ng kalakasan sa akin. Yung bang maya-maya lang, hindi mo na alam. You just lost in the presence of God. Hallelujah. Minsan, kailangan natin tayo tayo humakbang din. No, nangihina na nga tayo pero wala pa tayong gagawin. Ano bang buhay ito? Nangihina na ako. Ano ka? Go to your room.
o pumunta ka lang sa isang sulok. And then, di ba, kausapin natin ang Panginoon, Lord, medyo nadidishearten po ako, nadidiscourage po ako sa mga pangyayari ngayon. Lord, tulungan niyo po ako. Alam niyo ba, alam ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Pero mainam na, ako mas gusto ko yung mga anak ko naglalambing sa akin. Minsan sobrang lambing. Napatibulsa mo kasama sa paglalambing nila. Pero okay lang yun. Kasi nararamdaman mo naman yung saya ng anak mo na kapag once na nasa maliliit na mga bagay ng paglalambing, pagbibigyan mo sila. No? Ibang, sa Diyos ganun din eh. So kung siya nga yung number one na model ng pagiging ama, no? Magulang. So ganun din na tayo, kung kinakailangan maglambing sa Diyos, maglambing tayo sa Panginoon. Lord, naman yung kalagayan ko. Diba? Pero sinabi mo naman sa word mo. Ganun lang kasi, yung bang pag tinawag mo siyang ama, Abba Father, Daddy God, napakaano lang ng relationship eh. Hindi naman kailangan ituring natin siyang Diyos na kapag lumapit tayo, katulad ng panahon ni Moses na mapapaso tayo o mabubulag tayo. No, hindi ka mabubulag pag lumapit ka sa Panginoon. Kapag nag-ask ka sa Kanya ng counsel, ng pagpapayo, hindi po tayo mabibigo. Kaya, nandun po na yung mga alagad. Sabi po ng Panginoon, do you not remember? Do you not remember? So, He was referring to the previous miracles He had just performed. He had fed the multitude twice, and yet having no bread still seemed to be a major dilemma to sa mga disciples. Pinoproblema pa rin kasi yung pagkain. No, at that time, nung nirebuke sila ng Panginoon, ang narinig ng Panginoon, pinag-uusapan nila, saan tayo kukuha ng saan tayo kukuha na naman ng pagkain? Sabi ng Panginoon, ano ba kayo? Di ba nung nakaraan, ganito nga, yung multitude, binigyan natin, pinakain natin ng maraming bread at marami pang fish. Tapos ngayon, pinoproblema mo na naman. Pero ganun tayo, no? Yung mga problema natin, bumabalik lang. Pero pagbalik ng problema natin, di ba, yun lang naman eh. Ano ba problema natin kadalasan? Pera, money, atik, salapi, kadatungan, ano pa ba? No, yung ba problema ng tao? Pero ibig sabihin, paano lang, di ba? Ulit lang naman eh. Minsan nga may nagsabi, alam mo naman ang buhay, parang pagkain lang, iniinit lang kada araw. Sabi ko, ay, boring na yun. Kapag ang buhay, iniinit na lang, ibig sabihin, nagtsatsaga ka na lang. No. They are new every morning. The grace of God, the love of God, the blessings of the Lord. Amen. Bago bawat araw, kaya ma-excite tayo. Bawat araw. Alam mo, masarap matulog na yung bang nakangiti ka, na-excite ka na, Lord, bukas may gagawin ka. Di ba? Yung bang kesa natutulog ka na kasi ano kaya mangyayari sa akin bukas? No, yung mga tao nagtitiwala sa Diyos, namumuhay sa grasya ng Panginoon, nakangiti, natutulog. Kahit na may pinagdaanan pang maghapon na kung ano man niyang problema. Why? Because they know that the Lord grants sleep to those He loves. Nagbibigay siya ng masarap na pagtulog. No? At pagkatapos mong habang natutulog ka, God is working. While you are resting, God is working. Di ba maganda yun? Biro mo, saan ka nakita habang nagpapahinga ka, may gumagawa para sa'yo, at pagising mo, magmumulat ang iyong mata sa kanyang kagandahang loob, natatanggapin mo na naman sa buong araw, na hindi mo naman pinaghirapan. Minsan, kung tayo ang magbabasa, hindi nga karapat-dapat yan sa mga biyayang yan. Pero, alam niyo po, God is a good God. So, ang sinasabi lang ng Panginoon dito ay, kasi sa mga alagad, napakaano ng pangangailangan nila. Yung bang critical sila masyado doon. Parang nilalarawan dito na yung mga alagad, na katulad ng bawat isa sa atin, tayo din po, disciples of the Lord Jesus Christ, na kung saan sila, malaking problema sa kanila yung kawalan ng pagkain, yung tinapay, yung bread. And kung ano man pangangailangan nila sa araw. Na kung saan, mas lalo na nilang, mas napopokus sila doon ngayon sa mga pangangailangan nila. Hindi na sa Panginoon. Ibig sabihin, instead na maging God-conscious sila,
ay nagiging yung bang conscious sila dun sa pangangailangan nila sa pang-araw-araw. Which is, sinabi naman ng Panginoon, nakita naman nila eh. Di ba? Kahit tayo, alalahanin po natin ang ginagawa ng mga alagad. Every time na magpe-fellowship sila, nababanggit po doon, meron pong eating fellowship. Kaya the highest form of fellowship is yung eating fellowship. Yung mga alagad, pag magkakasama po sila, kasama nila ang Panginoon, laging may kainan. Tapos ngayon po, problemahin mo. Ang irony, ang pinoproblema nila pagkain. Parang halimbawa, kami lang nagsama-sama ang men's fellowship. Every Sunday, masarap ang pagkain namin. Pero tapos biglang nasabi, saan kaya tayo kukuha ng pagkain? Meron yun. No, sa Panginoon, sabi niya, ba't yung pinoproblema yan? Kasi po, they were more sensitive to their natural world than to the Lord. Alam niyo po, kapag mag-ano lang tayo dito, yung titingnan natin yung kapitbahay mo, yung mga nakakasabay mo sa jeep, yung mga nakita mo nakasambako lang mukha, tapos parang galit na galit sa mundo. Tapos yung kapitbahay mo na walang bukang bibig, kundi yung litanya ng pagmumura at pag-angal sa buhay na meron tayo. Ano ba namang buhay ito? Sana kapitbahay natin yung narinig natin, ha? Hindi tayo. Pag tayo yung narinig, meron problema po doon. No? So, nandun po na, they are more sensitive to the natural world than to the Lord. At iyon po yung gustong sabihin ng Panginoon, wag titingnan mo, pati yung problema ng yung problema ng, halimbawa, lahat na lang, problema ng bansa natin, wag mo nang problemahan yung may presidente, may mga senador, sila na bahala doon. Ipag-pray na lang natin na i-guide sila ng Lord. Amen? Kaya minsan, masyado ka apektado, galit na galit ka doon sa mga nangyayari. Tumataas yung high blood mo. Ang tutusin, ano ba ang pakialam mo doon? Di ba? Meron tayo may epekto sa atin. Kaya dapat, ang ano lang natin, ang response natin ay pag-pray. Pero wag na tayong para tayo pa mismo ang magano. Diba? Tayo pa yung magalit, tayo pa ang... So, magagalit ka talaga. At kapag titingnan mo, ibinalita na ang kabuhayan, ekonomiya, bumabagsak, tapos ang mga ang mga kapatid po natin, mga kababayan natin, lalong naghihirap yung buhay, yung mga statistics na bumababa yung is bigay po natin sa mga po yun, sa mga professionals at yung mga sa mga leaders natin. But we have to pray. No, we are to pray para po sa kanila. Pero kung ikaw ang manood ka ng manood, mawawalan ka rin ng pag-asa. Talagang wala ng pag-asa itong bansa na. Maya-maya kahit na ikaw, makabayan ka o kung laging yun ang marinig mo, isa ka na rin minsan, nga, parang naniniwala na ako ngayon na wala na talagang pag-asa ang bansa natin. So, maapektuhan po tayo kapag tayo po ay nakatingin. But looking up unto Jesus, the perfecter of our faith, it will strengthen our hearts. It will strengthen our faith. And it will establish us doon sa mga salita niya at sa yung bang relasyon natin sa Kanya. So dumating man ang mga pagsubok, alam natin nandiyan ang Panginoon. Nandiyan ang Panginoon. So, marami po yung mga alagad na mga karanasan. Yung mga testimonies. And tayo po, marami sa atin, may aksidente na tayong dinaanan na almost nandun yung near-death experience, pero nandito pa rin tayo. May mga pagkakataon na tayo po ay yung bang naratay tayo sa sakit ng karamdaman, na halos yung bang umabot po tayo sa kalagayan na talagang magwawakas na yung buhay po natin. But thank God, we are still alive and kicking. Hallelujah. At nandun po na nagpapatuloy, sabi nga ni Pastor Sitas, we can still rock and roll. Hallelujah. No? Nandiyan pa rin po. Why? Because God is a good God. At tapat siya sa kanya mga pangako. Kaya lang, kung ang lahat na kung ako po, pakikinggan ko yung mga testimony nila, Pastor Sitas at mga ilang kapatid na alam natin dumaan sa mga pagsubok, parang ikaw mismo, parang, di ba, manghihina ka na, kasi ganun ang epekto ng mga negatibong bagay na marinig. Pero kung yun ay i-take mo as a challenge at babalik ka sa salita ng Diyos na sinasabi niya, kung ano yung ginawa ko sa kanila, yun din naman ang ginagawa ko para sa'yo at gagawin ko para sa'yo.
So may mga sakit at karamdaman tayo. We have so many testimonies about the goodness of God, the miracles that we have received. Pero we can easily forget that with God, nothing is impossible kapag tayo po ay naroon na sa mga pagsubok sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kaya, ninanais ng Panginoon na tayo po ay makinig at sa pakikinig po, huwag nating patigasin yung ating pong puso. Alam naman natin kung ano na ginawa ng Panginoon sa atin. So, let us just put our trust in the Lord, no? Kasi wala na tayong ibang mapananaligan eh. Ngayon, hindi pa naman kampanya sa barangay, Pero marami na naman may mga ngako sa atin. Di ba? Pero tayo, pani din tayo no? Madalas pani tayo. Paniwalain. No, hindi nakakatawa pero paniwalain. Na konting di ba naniniwala tayo. Sa kapwa natin tao, nagbibigay tayo ng pag-asa na, teka, sa taong yan, mababago yung Pero bakit hindi natin kayang ibigay ng buong buo sa Panginoon? I would rather give my complete trust unto the Lord kaysa dun sa tao na katulad ko rin, na tao madaling lumimot. Ang tao marupok. Ang tao, minsan yung pangako, talagang gagamitan kanya ng magagandang salita. Di ba? Kapag nanliligaw pa, magagandang mga salita binibigay sa'yo, pero pagkatapos noon, hallelujah. At pagsapit ng linggo, iniiwan na siya. Isang linggong pag-ibig lang, parang ganun. So, ibig sabihin, hindi tayo sa tao dapat maniwala. Yes, dito po sa mga, paano sa inyo mga pastor? Maniwala kayo sa amin. Hindi po. Hindi dahil sinasabi naming reliable kami, but reliable yung source ng mga salita na binibigay po natin sa inyo. Hindi po kami magsasalita, hindi po kami mangangaral dito ng ganang para sa amin lang. Hallelujah. Pag gano'n na magngungumbinsi ako ng mag-aano na lang ako nagtatawag noon, yung may mga downline, yung kaya kong kumita. Kung ang intention mo manloko, di ba? Ganun ginagawa naman. Pero alam niyo po, nandun po na ang Panginoon, ninanais po niya na tayo po ay magkaroon ng isang puso na kung saan makikinig at patuloy na puso na kung saan magtatago ng kanyang mga salita. Hallelujah. And a hearing heart, yung tinatawag pong ang hearing heart. So, how can we have a hearing heart? Di ba na kapag babalikan po natin, siguro hindi ko na po masyadong mahaba kapag babasahin pa po natin. Sa Luke chapter 8, verse 5 hanggang 8, di ba yung parable of the sower? So alam na po natin, di ba, kung ilang uri ng puso meron doon, o yung soil, yung lupa, di ba? Which is nilalarawan din ang puso ng bawat isa. Meron po doon na doon sa binabasa sa Luke chapter 8 verse 5 hanggang 8, sabi po yung, di ba, yung binhi na natanim doon sa tabing daanan, sa wayside. Meron po isa sa rocky soil. Meron po isa sa thorny soil. At doon po sa pang-apat doon po sa good soil. The good soil is the only one that bear fruit. At nandun lamang po na buhay yung binhi. Pero nandun po na to have a hearing heart or to have a good soil na pagtataniman ng binhi ng Panginoon sa bawat isa sa atin, meron po tayong part doon. Meron po tayong laging part under the grace of God. Pagdating po sa pagpapala, sinabi nga binayaran niya na lahat. So binayaran niya na lahat, pinagkaloob niya na sa atin. But there are some assignments na meron tayong part. Yung lagi ko sinasabi, binigyan ka na ng Panginoon ng bigas na sasaingin. Para ka makakain, ano gagawin mo? Magsasaing ka. Kasi hindi mo naman pwedeng sabihin, Lord, turn this rice into cooked rice. Sabi ng Panginoon, sobra ka naman, binigyan na kita ng isasaingin. Ako pa magsasaing para sa'yo. Halimbawa, kapitbahay nyo, humingi sa inyo ng bigas. Nung pagbigay nyo ng bigas, sinabi, pwede ba pakihugasan mo na rin, salang mo na rin, bantayan mo na, pagkainin, saka mo ihain sa amin. Papayag ba kayo?
Although ang Diyos baka pumayag sa sobrang kabaitan. Hindi po natin inaano ang Panginoon. Pero alam niyo po, di ba may part tayo sa lahat ng ito? Ano ang part natin para mangyari sa atin ang mga pangako ng Panginoon? Dapat po tayong manampalataya. So there is always a part. Meron tayong bahagi. So dito po, if we want to have a heart which can be considered as a good soil, sabi po, dapat let us purpose in our heart. Sadyain na po natin. Yung bang maging layunin po ng puso natin na talagang tumanggap ng mga binhi mula sa Panginoon at pagtanggap mo ng binhi, talagang ihihid mo siya. No, itatanim mo talaga sa puso mo. Ibig sabihin, didiligan ng pananampalataya at uusalin no sa mga panahon lalo na sa mga yung bang bagay doon sa mga pangangailangan mo, ng mga salita na narinig mo, kapag medyo kumukonti na yung nababawasan na ang iyong ipon, God will supply all my needs, even my financial needs. No? So, yung bang ginagamit mo yung salita, binabalik po natin. So, let us purpose in our heart. So, it starts with a strong desire. Sa 1 Kings chapter 3, verse 9, sabi po, therefore give your servant an understanding. Sabi po, bigyan niyo ako ng matamang pandinig. An understanding heart to judge your people that I may discern between good and evil. Para mapili ko, malaman ko kung ano yung mabuti o masama. Sabi niya, bigyan mo ako, Panginoon, ng isang puso na kung saan an understanding heart, no, to judge your people that I may discern between good and evil. So, siya mismo nagnanasa na likhaan siya ng isang puso na kung saan malalaman niya kung ano yung tama at mabuti. And sa 1 Kings chapter 3 verse 9, sa iba pong translation sabi po, give me a God-listening heart so that I can lead your people well, discerning the difference between good and evil. So doon po sa Message translation. So, intensyon no, sa puso po natin, maging layunin po natin na biyayaan tayo ng Diyos. Although we have the heart, a heart of God. Actually, na-born again tayo, bago na yung puso natin. Kaya lang, minsan parang nakakalimot, katulad ng mga alagad, katulad po ng karanasan ng bawat isa, na kapag tayo po ay masyado na nating nakikita yung mga pangyayari na nakakapanlumo, nakakapanghina sa ating pananampalataya, pag nakaset na tayo sa nararamdaman natin at yung mga naririnig po natin, hindi na sa natural word na tayo nakatingin, hindi na sa Lord, yun po, nagkakaroon tayo ng isang pusong hindi na nakapokus sa Panginoon. Pero let us purpose in our heart na tayo po ay yung puso natin manatiling yung bang matatag. We'll have to make a firm decision in our heart because we are going against the current of this world. Alam niyo po, habang tayo po nagpapasya naman na makinig sa Diyos at paniwalaan kung ano yung kanyang ginagawa at gagawin sa atin, nandiyan ang kaaway. Di ba? Walang pelikula si Fernando po at si Lito Lapid na hindi nyo makikita si Max Alvarado, Romy Diaz, Paquito Diaz. Di ba? Sino po sila? Mga mga kontrabida. Di ba? Kapag sa panahon na ini-intensyon na, Lord, gusto ko yung puso ko ganito, yung tumanggap na, alam nyo ang kaaway nandiyan naman, yung mga circumstances sa mo, they will go against us, against yung sa iniisip nating mabuti. Iniisip natin, ganito mangyayari. Ako, praise God, hallelujah, ito na yung magaganap. Tapos biglang, ang kaaway may mga distractions. Ang kaaway biglang gagamit ng kung anong circumstansya para ano na naman yung paningin natin sa Panginoon, madiskaril na naman, titingin na naman tayo doon sa mga hindi mabuting bagay. So, we have to be vigilant at malakas yung loob po natin na gumawa pa tayo ng isang desisyon sa puso natin na talagang pag sa Panginoon kapag kung ano sinasabi ng word, yun ang gagawin. Hindi na magko-compromise sa kung ano sa teka Lord susundin kita pero pwede bang subukan ko muna itong sa akin? Ganun tayo lagi. Gusto natin makipag-bargain sa Lord at subukan yung ating kakayanan. Hindi Lord, kasi pag ginawa ko naman to
sa'yo pa rin ang glory. Kunyari, sa'yo pa rin ang glory. Pero sino na nagdidesisyon? Ikaw na. Ikaw na gagawa. So ano parang ibig mo sabihin? Mas maganda yung plano mo kaysa sa Diyos. No? So ganun lang po yun eh. Kaya, let us purpose in our heart na talagang makinig po sa salita ng Panginoon. And sa lahat ng ito, sa Matthew chapter 13 verse 44 and 46, sabi po, pwede pong tingnan natin, Matthew chapter 13 verse 44 hanggang 46. Again, the kingdom of heaven is like treasure hidden in a field, which a man found and hid, and for joy over it he goes and sells all that he has and buys that field. Again, the kingdom of heaven is like a merchant seeking beautiful pearls, who, when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had and bought it. So, dito po sa ating pong binasa, we'll have to value God's word and truth like a pearl of great price or a hidden treasure. Biruin mo yun, no? Talagang nung nalaman nila nandun yung treasure, binili niya yung lupa para makamtan lang niya yung kayamanan na nandun. Not out of greediness naman, siguro sa tao, gano'n ang magiging ano. Pero i-ano natin sa mas positibo at i-ayon po natin doon sa pinag-aaralan natin, na kung yung tao nga na yun, na may kayamanan doon, bibili niya lahat, ibig sabihin, gagawin niya ang lahat. He will do anything para lang matanggap yung great treasure na nandun. Tayo ganun din. Yung treasure po natin, salita ng Diyos. Yaman natin yan. Isa po sa yaman na pinagkaloob ng Panginoon ang kanyang salita. Nasabi po, yung iba, nagkukumahog na maghanap. No, yung bang hinahanap kung ano yung biyaya nito sa kanila, sa atin po, malaya na po nating na-access sa cellphone natin, sa mga Bible natin sa bahay, mga gadget na meron tayo. So we have all the access para po matingnan ang salita ng Diyos, mapag-aralan, mabasa at malaman kung ano gusto sabihin sa atin ng Panginoon. Pero minsan hindi nagagawa ng tao. Ang gusto lang sabihin ng Panginoon dito ay lagi pong merong kabayaran eh. Hindi naman po yung babayaran mo. May nagbayad na ang Panginoong Yesus. Pero in a sense na meron kang ang part. No, kung gusto mong maranasan, yung nararanasan ng iba na kapag nagkwento, yung bang parang ang lapit-lapit ng Diyos sa Kanya, ikaw mismo tanungin mo siya, ano ba ginagawa mo? Wala, nagpe-pray lang ako. Nag-ano lang, pag umaga, pagising ko, kinakausap ko lang ang Diyos. So after mong malaman, ganun lang ba? So ikaw, magbibigay ka ng value dun sa katotohanan sa Word of God. So ibig sabihin, maglalaan ka ng panahon talaga. Kahit na sa iyong kaabalahan, sa maraming pagkakataon, nandun po na magbibigay ka ng oras para sa salita ng Diyos. Meron kang isi-set aside. Yung linggo, hindi po biro yung linggo, yung iba tinatawag po itong family day. Pero nagpapasalamat po ako sa buhay ng bawat isa na instead na unahin po natin na kung yung pong ibang mga bagay na gagawin natin kasama ng ating pamilya, inuuna po natin ang church. At pagkatapos natin dito, mas magiging puno tayo ng kapayapaan at kagalakan pag-uwi po natin. Amen? Mas nagiging masaya ang buong araw. At para sa isang linggo, nakahanda na naman tayo. So, meron po tayong dapat gawin. Let us purpose in our hearts. And there is parang price na talagang gagawin tayo. Lahat naman Lahat naman, meron po tayong ginagawa. Pero not on our own self-strength, yung pong talino. Hindi na yung under grace, hindi naman gumagawa tayo, pero hindi na yung paggawa na kasabihin na kasalalay. Gagawin ko to dahil sa ginawa mo, assurance na agad na ibe-bless ka na. Hindi, ibe-bless ka lang dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. Yung paniniwala mo doon at pagpapahalaga mo sa salita ng Diyos, sapat po yun. No, para po sa bawat isa sa atin na kung saan dumaloy yung kagandahang loob ng Diyos, yung grasya ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. And for us to be a good soil, na kung saan nandun po na we have to pass the test. At walang testing sa buhay po natin na hindi natin kayang lagpasan.
sapagkat kasama natin ang Panginoon. We are more than conquerors, we are overcomers through our Lord Jesus Christ. So anumang mga conflict sa buhay, nandun po na magtatagumpay po tayo sapagkat kasama natin ang Panginoon. And for us to have a good soil, yung heart natin na maging good soil, pursue the highest potential. Ibig sabihin, yung good soil is a noble and a good heart. Isang puso, isang mabuting puso, at isang puso na ang layunin talaga. Naalala nyo ba? Kaninang umaga ko lang naalala yung kanta. Sabi ko, kakantahin natin not under the law, but under the grace. Kasi yung mga ibang kanta natin noon, parang hindi na kinakanta. Pero hindi po katulad ng sabi ng iba, huwag niyo nang kakantahin yung mahal na mahal kita, Panginoon. Kasi sabi, huwag mong kakantahin yung, dapat mahal na mahal mo ako, Panginoon. Sabi ko, hindi naman dapat ipagbawal. Mahal. Kasi sabi, hindi na natin kailangan sabihin yun. Mahal tayo, ang mahalaga, mahal tayo ng Diyos. Pero ano ba yung magiging response naman natin sa pagmamahal ng Diyos? Di ba na sabihin natin, na mahal kita, Panginoon, habang buhay, papupuri. Di ba tama lang? So bakit kailangan ipagbawal? Under the grace daw, hindi na daw dapat gantahin. May mga ilan na sobra namang yung bang parang, hindi po naman ganun. Katulad ng marami tayong kanta noon na mga luma na pero nagme-minister kapag kinanta natin. At one of those songs is A Pure Heart. Sabi po, a pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after follows hard. Di ba? Hindi yan grace. Follows hard. Ibig sabihin, dapat yung puso, magaan kang hindi po. Ibig sabihin, a heart that follows hard, yung talagang, yung puso na binago na ng Panginoon, na kahit na anong sabihin ng Diyos, kahit na mahirap, gagawin niya. Kasi sinabi ng Panginoon. Susundin niya. A heart that follows hard after tapos chorus niya, a heart that hides your word so that sins will not come in. Di ba kapag puno ng salita ng Diyos, ang puso po natin, ang kaisipan natin, malayong tayo po ay panahanan ng kasalanan. Amen? Sapagkat lagi mong babalikan ng salita, teka, hindi na bagay sa akin to kasi ito yung sinasabi ng salita, I am a new creation. So, a heart that hides your word so that sins will not come in. A heart that undivided. The one you rule and reign. Isang pusong hindi nahahati, na hindi umaawit ng sana dalawa ang puso ko. Kundi sabi niya, a heart that's undivided, the one you rule and reign. Isang puso na, Lord, ikaw ang naghahari at ikaw ang nangunguna. Ikaw ang nasusunod. Ang kalooban mo, hindi ang kalooban ko. And if you will only meditate upon the song, magiging parang in your own personal devotion, yung bang a prayer of our heart, yung bang magandang pangkondisyon ng puso ng bawat isa. Although lahat ng ito, it is all by the grace of God. Pero, nandun po na, kailangan din po nating parangalan ang Panginoon sa buhay po ng bawat isa atin sa mamagitan ng puso na meron po tayo. Amen? So ngayong po umaga, alam ko po na nakinig po tayong lahat. And I just pray na hindi lamang po tayo nakapakinig ng boses, kundi meron tayong nakuhang mensahe sa kung ano yung narinig natin ngayong umaga. Amen? At pagka rinig natin, sa buhay po natin. At yung puso po natin, lagi tayo magkaroon ng heart check-up. Sa panahon na tayo po'y nag-iisa lang, kamusta na? Dati po may radio station na nagtatanong pag-simula, nakalab ka pa ba? Ano bang FM yun? Nakalimutan. Nakalab ka pa ba? Ibig sabihin, pag tayo tinanong, nakalab ka pa ba? Ibig sabihin, in love ka pa ba? Sa akin, o baka dahil sa dami ng problema kinakaharap mo, ay medyo yung pag-ibig ay, baka sinasabi mo na, Lord, parang hindi mo na ako mahal. Nagtatampo na tayo sa Panginoon. So, ngayon pong umaga, let's just come before the Lord and ask our Father na yung puso na ipinagkalob niya sa atin, manatiling nag-aapoy para sa kanyang salita, manatili na nagtitiwala sa kanya,
yung bang regardless kung ano man yung ating po mga kinakaharap ng mga pagsubok, nandun po na tayo po ay, hallelujah, magtiwala sa Panginoon. And let us just remember, yung mga nagdaan din sa buhay po natin na kung saan pinagwagyan po natin, not in our own strength, not in our own intellect, not in our own abilities, but it is all by the grace of God. Sapagkat binayaran niya na ito sa krus ng Kalbaryo. Pinaniwalaan lang natin. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus.